Yun, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay February 25, 2026 at pag-usapan po natin ito pong patuloy na umiinit na bangayan sa pagitan po ng dalawang senador. Sino-sino po sila? Ito po ay sina Senate President Pro Tempore Ping Lacson at saka ito pong si Senator Rodante Marcoleta. Alam niyo nung una okay naman ang samahan ng mga senador particular itong dalawa na ito. Pero nagsimula po yung parang girian noong magkaroon ng pagbabago po sa leadership ng Senado kung saan ito pong si Rodante Marcoleta bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee ay natanggal dahil nga po napalitan na ang Senate President na mula kay Chis Escudero at ang naging Senate President ito pong si Tito Soto. At dahil nga po sa change of leadership, pinalitan din po ang pinuno or chairman ng Senate Blue Ribbon Committee at iyon ay si Senator Ping Lacson. Mukhang hindi po yata iyon matanggap nito pong si Rodante Marcoleta kaya sa lahat po ng mga pagdinig, lagi pong nagkakaroon ng patut sa dahan. Ito pong dalawa. Hanggang sa dumating na po sa punto na nagbabanta na po ito pong si Rodante Marcoleta na kanya pong sasampahan ng ethics complaint si Ping Lacson sa Committee on Ethics and Privileges diyan po sa Senado. Yan po ay nag-ugat doon po sa bintang niya na si Ping Lacson daw po ay nag-splice ng kanyang video at pinalalabas na hindi po totoo, no? O nililin lang nito po daw si Ping Lacson ang taong bayan. Balikan po natin ito pong video na yon ni Senator Rodante Marcoleta kung saan ipinapakita niya din po dito yung sinasabi niyang splice video na gawa di umano nito pong si Senator Lacson. Pwede ba natin ipasinag yung parte na pinagsama-sama in-splice ni Senator Ping para lang palitawin niya, para lang imali niya, dayain niya, iligaw niya, linlangin niya ang mamamayang Pilipino? Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIT. Ang nag-govern pa rin yung international law. So atin yung Calayan Island Group. Meron po tayong mga isla na occupied natin ngayon. Ito yung Calayan Island Group. Ngunit, they are way beyond easy. Wala yung sa limit ng ating exclusive economic zone. Being a member of the armed forces, our seas, our rights, and our future, and we just stick to what is legally ours, what is stated in our laws. I'd like to congratulate you for responding very well to the questions of the Honorable Marcoleta. Kaya naisip ko tuloy na para liwanagin natin, para madali, i-give up mo siguro. Parang ganon. So, I am not advocating to give it up, but I am only trying to reinforce the argument na mahirap talagang gawin. Pero si Senador Ping Lacson, in-splice niya, kung ano yung tanong ko, yung sagot na ano, iba yung ilalagay niya parang isinagot. Ngayon, nagtanong uli ako sa kanya, sabi ko, doon sa isa ka akong statement ng DFA, ano pong strategic objective o national interest ang na-achieve natin sa ginawa ni Commodore Tariela na magpakita ng ganong mga statements at mga caricatures sa uncompromising at nakakahiyang paglalarawan sa kanilang head of state. What did we gain strategically in terms of national interest? Meron po ba? Your Honor, I cannot answer on that. Hindi, sa panukat mo lang. Sir, being a member of the armed forces, we are voicing out the term our seas, our rights, and our future, and we just stick to what is being dictated in our what is legally ours and what is stated in our law, sir. Doon niya sinagot na, kasi hindi niya masagot yun. Sir, sabi niya, we will fight for what is legally ours. So ano ba anong intention para, bakit hindi po ang tunay na pangyayari ang ipakita natin sa tao? Bakit parang merong panlilin lang?
Alam mo, sa Philippine Military Academy, ang isang kadete ay ginagabayan ng dalawang pamantayan na inilagay bilang isang tanong eh. Dalawang tanong yun actually. Sabi niya sa'yo, tanong niya sa'yo, do I intend to deceive? Yung pangalawa, do I intend to gain undue advantage? Ito yung pamantayan. If you can answer no to both, Okay. Sa dalawa, natanong. Oo. Oo. then you are doing the honorable thing. They are way beyond easy. Wala yung sa limit ng ating exclusive economic zone. Being a member of the armed forces, our seas, our rights, and our future, and we just stick to what is legally ours, what is stated in our laws, sir. What did we gain strategically in terms of national interest? Meron po ba? Your Honor, I cannot answer on that. Hindi, sa panukat mo lang. Sir, being a member of the armed forces, we are voicing out the term our seas, our rights, and our future, and we just stick to what is being dictated in our what is legally ours, and what is stated in our laws, sir. O, binigyan natin ng pagkakataon ha. Yung sinasabi nitong si Marcoleta na in-splice daw po nitong si Senator Ping Lacson yung video, ganun din naman yung ginawa niya dito. Pinaghiwa-hiwalay niya rin yung video. Pero pilit iniwas ni Senador Rodante Marcoleta yung katotohanan na binanggit niya na i-give up natin ang KIG. At ito po ay hindi si Senator Lacson ang nagsabi. Siya po mismo sapagkat recorded po ito noong February 4, 2026 during the Commission on Appointment Confirmation Hearing ng mga opisyalis po kasama po itong si Captain Pilar ng Armed Forces of the Philippines. At perhaps dito po babalikan lang natin ito mismo yung sinabi ni Rodante Marcoleta at kayo mga tol ang humusga kung sino po ba talaga ang nanlilinlang. Sinasabi ni Marcoleta hanggang ngayon, hindi niya raw po sinabi na i-give up ang KIG. Pero hindi po nagsisinungaling ang kanyang bibig noong February 4, 2026. At balikan po natin ito mga tol. We swear to the Constitution that we will defend the Constitution, all the laws and orders and regulations. Kapag magkakaroon po ng giyera sa pagitan ng dalawang bansa, kayo po ang una na sasagupa dito. Kaya dapat po mas interesado kayo kaysa sa amin. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. O, Then, inulit natin ha. mako-coordinate na natin lahat. But until and unless nandun yung KIG, wala nga po nasa labas po ng ating exclusive economic zone. Paano po malalagay sa entire West Philippine Sea? O, narinig po ninyo. Pero hindi niya nilagay dito yan sa bidyong pinapaliwanag niya. Kung saan binabanatan niya si Senator Ping Lacson. Kung meron mang nag-splice ng video, si Marcoleta yon. Kasi hindi niya pinakita. In fact, sa previous live streaming natin mga tol, ipinanood ko po sa inyo yung kabuuan ng kanyang pagtatanong kay Captain Pilar Mga almost 25 minutes po yon, tsinaga natin pakinggan para lamang maipakita sa harapan ng publiko na wala pong splicing of video na ginawa at yun talaga yung kanyang mga sinabi at bahagi po ng mga sinabi niya na yon, yung mga nadinig po natin dito na bakit tayo makikipagpatayan wala naman yan sa ating exclusive economic zone. Bakit hindi ang gawin natin, i-give up na lang natin yung KIG. Or something that is not even within our EEZ?
Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KID. O, di ba, ang liwa-liwanag mga tol, sino ngayon ang nanlilinlang sa harapan ng publiko? I believe hindi yon si Senator Ping Lacson. Pero syempre, yan po ay masyado ng lumalim hanggang sa punto na may mga mukhang hindi po yata alam itong si Senador Rodante Marcoleta. Kaya kahit si Senator Loren Legarda ay napagsasabihan na siya na hindi pa huli para mag-master's degree, no? Mamaya, ipapakita ko po sa inyo yung video na yon kasi pinagpipilitan ni Marcoleta na merong isang kasaysayan na hindi nangyari o kaya yung pangyayari na yon ay hindi akma doon sa pinag-uusapan ngayon at ang dapat paniwalaan siya. O, sabi po tuloy ni Senator Ping Lacson, hinayaan ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na ang mga katotohanan ang sumagot sa pahayag ni Representative Rodante Marcoleta na hindi umano si Thomas Cloma ang nakadiskubre sa Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea. O, ano po ang naging tugon dito? Nito pong si Senator Loren Legarda. Kanina ko ba nakita yon kay Richard Haydarian? Tingnan natin, shinare niya yun eh. Pag hindi, kay Jesus Palsis. No? Tingnan natin yung shared post nitong si Richard Haydarian. Eto. See, it's never too late to take masters in national security. Provided, Kasi matikan na abogado na kayo. Di ba? It's never too late to take master's degree, no? they will exclude the Thomas Cloma issue. Totoo naman yun Hindi Hindi, wala pala sa... The general already confirmed it to me. it may not be the classes, but it's historical fact. Ngayon, ang pagtatanggol sa kanya diyan ng mga DDS, bakit daw maniniwala kay Loren Legarda? Si Loren Legarda daw, hindi naman abogado, kaya ang dapat daw paniwalaan yung abogado. Anak ng teteng na yan. Yung mga argumento na, hindi po kinakailangan maging abogado para malaman ang katotohanan. Kaya tuloy na sasabi dito, nitong si Senator Ping Lacson, hindi maka-move on. Babasahin po natin ito pong impormasyon sa website ni Senator Lacson. Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson let the facts do the talking as he debunked on Tuesday the claims of Senator Rodante Marcoleta claiming Thomas Cloma did not discover the Kalayaan Island Group in the West Philippine Sea. During a hearing of the Committee on National Defense earlier Tuesday, Marcoleta had insisted that Cloma did not discover the Kalayaan Islands. Lacson cited information from the official website of Kalayaan Municipality in Palawan showing Cloma indeed discovered the then previously uninhabited islands now known as the Kalayaan Islands. Meron hindi pa rin makamove on kay Thomas Cloma. So ito ang historical facts para matahimik na rin sa himlayan niya si Thomas Cloma. Here are the historical facts so Cloma can be left alone to rest in peace. Citing historical information from the Kalayaan Municipality's website, Lacson said, Cloma took formal possession of the Kalayaan Islands on May 15, 1956, when he issued a notice to the whole world asserting ownership over 33 pictures in the Spratlys. Lacson said, an independence claim was made on July 6, 1956, when Cloma established a separate government for the Free Territory of Freedom Land, with its capital on Plat Island or Patag Island. By the 1970s, Cloma ceded his claim to the Philippine government for 1 peso. This paved the way for President Ferdinand Marcos to officially establish the Municipality of Kalayaan under Presidential Decree No. 1596 in 1978. Malinaw po mga tol, yung paano ngayon kinikilala ng ating gobyerno na atin ito pong Kalayaan Island Group, particular yung Pag-asa Island. No? Sabi nga po dito, ito ay nadiskubre ni Cloma noong 1956, pero noong 1970s, ito po ay kanyang ibinenta
sa ating gobyerno sa halagang piso lamang. Meaning, pinagkatiwala na sa ating gobyerno. At dahil po sa pangyayari na yan, nagsabatas ang dating Pangulong Marcos Sr. ng Presidential Decree 1596 noong 1978. Thus, tayo po ang merong karapatan bilang teritoryo sa Kalayaan Island Group. Tapos ngayon, itong si Marcoleta, pinagpipilitan ng kanyang naratibo na para bang hindi natin yung teritoryo at i-give up na lamang natin para lamang daw ma-coordinate yung sinasabing niyang intention niya man, kung ano man yung kanyang layunin dyan, ewan ko kung ano yung kanyang mga motibo. Ngayon, punta na po tayo dito po sa latest na bangayan ng dalawa. No? Kahapon, o nung isang araw, February 23, 2026, si Senator Lacson ay naka-receive po ng isang sulat, no? Mula po kay Senator Rodante Marcoleta. Basahin ko po yung sulat ni Rodante Marcoleta para po kay Senator Lacson. I am writing to formally seek clarification on the purpose and intent of a video posted on your official Facebook page last February 5, 2026. As this has caused a clear distortion of my statements during the Commission of Appointments hearing last February 4, 2026, which you even attended. Meron bang distortion, mga tol? Doon po sa narinig po natin na i-give up? No? Kasi wala akong makitang distortion eh. Puntahan natin ulit ito. Balik lang natin. Malinaw na malinaw po yung sinasabi niya rito. At iniwasan niya nga ito. Hindi niya nga pinakita doon sa explanatory video niya eh. Oh. We swear to the Constitution that we will defend the Constitution, all the laws. May nagre-request, itapik daw natin. Request ng tatanga-tangang Duterte supporter. Itapik daw natin yung 18 Marines. Bakit ko itatapik yung 18 Marines? Alam kong nagsisinungaling sila. Kung hindi ba naman kayo mga tanga, paano nyo nagagawang paniwalaan kagad ang alegasyon ng 18 Marines na yon? Nasabi nga ng Philippine Navy, ilan po doon ay hindi naman talaga kabilang bilang Marines at ilan po doon o marami sa kanila dishonorably discharged from the service. Tinanggal sa serbisyo. 'Di ba? Galit kayo sa akin. Sinasabi ninyo, ako'y tinanggal sa serbisyo bilang pulis kaya hindi ako dapat paniwalaan. Tapos ito kayo ngayon, hinihikayat nyo ako na paniwalaan ko yung tinanggal sa serbisyo ng mga Marines. Pero ito lamang ang isa sa pinaka red flag doon eh. Kung bakit nagtataka ako bakit nyo pinaniniwalaan. Sa bagay, tanga talaga kayo. Paano mapapaniwalaan na tumatanggap ng mali-maletang bag si Honorable Congresswoman Leila de Lima? Binanggit ng mga Marines kasama si Leila de Lima, di ba? Kailan nakalaya si Leila de Lima mula sa mga gawa-gawang kaso ng Duterte administration? At kailan lamang siya naging kongresista? Paano magkakaroon ng maletang pera si Leila de Lima o bahagi ng mali-maletang pera kung hindi pa po siya congresswoman noon? Use your common sense. Ano? Kaya hindi ko tinatalakayan. Mas tatalakayin ko pa si Norman Mangusin kaysa dyan sa 18 nyong Marines. Puro mga sinungaling at walang katotohanan ang mga pinagsasasabi. Sa bagay, kaya kayo naniniwala kasi mga tanga kayo. O ngayon, balik po tayo dito. Sabi ni Marcoleta, the post contains a compilation of spliced videos that portrays this representation as one that advocates the surrender of a portion of the Philippine territory o territory. Nothing could be further from the truth as reflected in the official transcript. Anak ng teteng, paanong nangyari na hindi totoo ito? We swear to the Constitution. Please, mga tangang DDS, huwag kayong manonood sa tanga. Nakikiusap na ako sa inyo. Ako po'y nagsusumamo sa mga tangang Duterte supporter na huwag po kayong manood sa tanga. Kasi pag nanonood kayo sa tanga, anong tawag niyo sa sarili ninyo?
Mga tangang Duterte supporter, tatanungin ko kayo, pag nanonood kayo sa tanga, anong tawag nyo sa sarili ninyo? Pag nanonood kayo sa bobo, may matututunan ba kayo? Kaya huwag kayong manood dito. Kung tingin nyo sa akin bobo ako o tanga ako, huwag kayong manonood sa akin. Hindi ko kayo kailangan dito. Hindi ko kailangan ang mga tangang Duterte supporter sa programa ko. Tandaan nyo yan. Never akong nakikiusap o nagsasabi na manood kayo sa akin. In fact, pinagsisisipa ko nga kayo pag nakikita ko kayo, pero marami tayong moderators, kaya hinahayaan ko na sila ang sumipa sa mga tangang katulad ninyo. Kasi, hindi nyo naman ako mapipikon dito. Mataas ang boses ko dito, ganito talaga ako mag-livestream. Pero hindi nyo ako mapipikon, hindi nyo ako mai-stress. Kayo, naaawa ako sa inyo sa katangahan ninyo Nood kayo ng nood sa akin, galit na galit kayo, pinagmumura nyo na ako. O di ba? Hindi ba kayo naaawa sa sarili niyo, nagagalit kayo? O talagang masokista kayo? O dahil bobo kayo, baka hindi nyo alam kung ano ang masokista. Ang mga masokista, ito yung mga gustong-gustong sinasaktan yung kanilang sarili. Ngayon, alam nyo na. O, sige, kung gusto nyo patuloy na saktan ng sarili ninyo, edi manood kayo sa akin mga tanga, pero hindi may kakaila na wala pong pagsasabi ng kasinungalingan si Senator Ping Lacson nung ginawa niya po yung video na yon, at in fact, ito nga yung katotohanan sa pahayag nitong si Marcoleta. That we will defend the Constitution, all the laws and orders and regulations. Kapag ka magkakaroon po ng giyera sa pagitan ng dalawang bansa, kayo po ang una na sasagupa dito. Kaya dapat po mas interesado kayo kaysa sa amin. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. O, di Ang ba? gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG Ang for liwa-liwanag something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Easy. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Ulitin natin. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Ulitin natin. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Ulitin natin. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Di ba? Kaso lang pagtanga, hindi talaga mauunawaan. O ngayon, eto na po ang latest na balita sa pagitan ng bangayan ng dalawang senador. Mula po sa Bilyonaryo News Channel, sabi po dito, Senate President pro tempore Ping Lacson hit back at Senator Rodante Marcoleta's accusation that a video posted on Lacson's Facebook page was spliced or misleading, calling the claim baseless and offensive. O ngayon, ipatagalog natin kay ChatGPT to para babasahin ko na lang at no need to explain na. No? Yan. Translate this in Tagalog. Patagalog natin para basahin ko na lang. Ito po yung sagot. Ito Ang liham na ito ay kaugnay ng inyong katanungan na humihingi ng paglilinaw hinggil sa layunin at intensyon ng nilalamang video na inilathala sa Facebook page na Ping Lacson noong February 5, 2026. Sa simula pa lamang, nais kong maging malinaw. Mariing tinututulan ng liham na ito ang inyong tuwirang mga paratang kaugnay ng pag-edit at pagpapalaganap ng naturang video. Ang mga alegasyong ang bahagi ng video ay sinadyang buuin upang manlinlang o na ito ay binago upang makapanloko ay seryoso sa kalikasan at nangangailangan ng sapat na patunay, wala kayong naibigay na ganito. By the way, before I forget, pagka DDS kasi talaga mga tol, mga fake news peddlers, no? Mga sinungaling, nagtataka talaga ako bakit may mga naniniwala sa mga tatanga-tangang ito Pinakalat po ng mga DDS vloggers at ng mga DDS supporters ang picture po na ito na nakikita nyo sa ating screen. Pinalalabas nila na yung mga pamilya ng biktima ay binayaran
at namumuhay po ng marangya dahil po may mga mamahaling bag katulad po ng Louis Vuitton, Moynat bag, at isa pang Louis Vuitton na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso. Ngayon, paniwalang paniwala ang mga tatanga-tangang DDS at merong isa sa masakit na katotohanan, yung isa kong pinsan naniwala. Ha? Sinare niya pa sa kanyang friend, sa kanyang newsfeed o sa timeline niya sa Facebook, itong photo na ito na kasinungalingan. Hindi ko na lamang pinansin o hindi ko na lamang rather minessage yung pinsan ko. Bahala siya. Face the consequences. Ayoko na kasi makipag-usap kapag ka ang DDS paniniwala, ganun. No, hindi na natin mababago dahil tanga nga eh. No, pero alam niyo, napakasimple lang naman kung tutuusin, natukuyin ng katotohanan eh. Kung kayo po talaga nag-e-effort na alamin kung ano ang totoo sa pagitan ng mga kasinungalingan at katotohanan. At itong nakikita nyo po na ito, malaking kasinungalingan po ito na pinakalat na mga tulad ng Katibinag, ni na Jason Sa, at kung sino-sino pang mga vlogger na DDS para lamang linlangin ang publiko. Hindi po yan totoo. This is a manipulated photo. Ang totoong photo po ay ito. Ha? Simple lamang ang kasuotan ng mga taong ito. Yan. Ha? Actually, nakita ko nga ito noon pa. Pero nagtaka ko bakit nagkaroon ng ganitong itsura. Bakit naging ganito? No, nagtaka talaga ako. Tapos nung tiningnan ko na kung sino yung mga nag-share, aba, mga DDS pala. Mga sinungaling kayo, mga hinayupak talaga kayo eh. No, niloloko nyo taong bayan eh. Para lamang galitin ng publiko, palalabasin nyo yung kasinungalingan na ganito. Oh. Ito ang katotohanan, no? Ito sila. Sino ba sila? Puntahan natin page ni Cristina Conti. Siya ang nag-share niyan eh. Nire-share ko lamang. Yan. 'Di ba? Kumakalat sa social media ang altered post kung saan nilapatan ng mamahaling bags ang larawan ng ilang kamag-anak ng drug war victims na nagtungo sa dahig. Mga hinayupak talaga tong mga tatanga-tangang DDS na ito eh. Namatayan na yung mga tao, naging biktima ng EJK yung kanilang mga kamag-anak, tapos wawalang hiyain nyo pa, palalabasin nyo pa na mayayaman sila, palalabasin ninyo na ang ginagasta nila dyan sa mga bag na yan ay galing sa pondo ng bayan. Isa kayong mga malalaking tanga. Sa mga nagpapakalat naman ng kasinungalingan, mga hinayupa kayo. Ito po ang totoo. Grabe, di ba? O ngayon, balik po tayo dito sa binabasa po natin na Tagalog translation. Para sa inyong kaalaman, hindi ito nagsasagawa ng editorial control o nangangasiwa sa araw-araw na pag-upload ng mga nilalaman sa nasabing pahina na pinangangasiwaan ng aking tanggapan bilang bahagi ng aming regular na public information efforts gamit ang mga material na hinango mula sa opisyal at hayagang napapatunayang mga pandinig at proseso. Meron akong personal na Facebook account na maaari niyong sangguniin para sa aking mga opisyal na pahayag. Ito po yung Facebook account ni Senator Panfilo Lacson, nakalagay dito eh. Open link na natin. Ito po. Di pala ako nakapollow sa kanyang personal account. No, doon lang sa kanyang official account sa Ping Lacson, yung mahigit sa 1 milyon na yatang followers yun. Ngayon lang ako nakapag-follow dito. Gayunpaman, ang isang objetibong pagtingin sa tinutukoy na video ay malinaw na magpapakita na ito isang CP lamang mula sa opisyal na live broadcast ng pagdinig ng Commission on Appointments. Ito po kasi yung kino-question nitong si Marcoleta eh. No? Yung hindi niya matanggap na noong February 5 ay nagsagawa po ng video ito pong opisina nitong si Senator Ping Lacson. Saan ba banda yun?
Sa bagay, yun na rin yung pinakita ko sa inyo kanina na pinlay natin sa video ni Marcoleta. Pero ang katotohanan, inuulit po natin, yung naririnig po natin na inulit-ulit ko nga po sa inyo na i-give up natin ang KIG. Ulitin natin. Children and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. Di ba? But until and unless, Tuloy po tayo sa pagbasa ng sulat ha. Patagalog natin kay ChatGPT para na rin sa kaalaman ng mga tatanga-tangang DDS. No? Patagalog natin. Kasi itong mga tatanga-tangang DDS na nanonood sa atin, kung hindi kayo nanonood sa akin, hindi kayo tanga mga DDS. Huwag kayong manood sa akin para hindi ko kayo masabihan na tatanga-tanga kayo. Pagpapatuloy po ng liham, ikalawang pahina. Ang naturang pagdinig ay isang live broadcast ng isang sesyong bukas sa publiko at likas na transparent at maaaring agad na mapatunayan ng publiko sakaling may umusbong na alinlangan hinggil sa katotohanan nito. Sa katunayan, si Kalayaan Island Palawan Vice Mayor Maurice Philip Albaida ang may akda ng resolusyon ng Sangguniang Bayan na humihiling sa Commission on Appointments na burahin ang tinawag na mga deputies' sentiments mula sa mga tala ng Kongreso ay nagsagawa na ng ganitong verifikasyon ng buong pahayag at nagpahayag ng malinaw at matibay na paninindigan. Isa sa mga highlight ng pagpupulong na iyon ay ang issue na lang ng Kalayaan Island Group. Maaaring kung mapapanood natin ay magdadalawang isip ako, tama ba yung narinig ko? Tama ba yung pagkakaunawa ko? Kaya nga po, Mr. Presiding Officer, akin pong binalikan, naghanap ako ng kabuuang konteksto noong video na ating napanood bilang isang dating communications and information practitioner, atin pong sinaliksik, atin pong pinag-aralan kung tama ba ang narinig natin na i-give up na lang ang West Philippine Sea. Unfortunately, whether or not, ganon at ganon pa rin. At siguro, kung isa lang ang naka-misinterpret o na-miscontextualize yung pong mga katagang iyon ay maaaring miscommunication lang. Pero hindi po, sapagkat maging ang mga akademiko, maging ang mga legal practitioners, maging ang mga mamamahayag ay iisa ang kanilang pangunawa. Kasi, ito naman talaga Ano ba magiging pangunawa mo dito? we swear to the Constitution that we will defend the Constitution, all the laws and orders and regulations. Kapag ka magkakaroon po ng giyera sa pagitan Wag nyo na akong kausapin, mga tanga. No? Ang tatangan nyo. ng dalawang bansa, kayo po ang una na sasagupa dito. Kaya dapat po mas interesado kayo kaysa sa amin. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. But until and unless nandun yung KIG, wala nga po nasa labas po ng ating exclusive economic zone. Paano po malalagay sa entire West Philippine Sea? Diba? Tuloy tayo sa pagbasa. Dagdag pa rito, maraming kagalang-galang na news outlets at mainstream media organizations ang naglathala ng kaparehong nilalaman hinggil sa pahayag na i-give up natin ang Kalayaan Island Group. Ginamit ng mga media outlet na ito ang opisyal na video ng Commission on Appointments bilang pangunahing sanggunian at hindi ang tinutukoy na post sa social media. Dahil dito, anumang sinasabing pinsala sa reputasyon o pampublikong backlash ay pangunahing nag-ugat sa orihinal at hayagang pahayag ng nagsalita sa isang pampublikong broadcast at hindi sa nilalamang inilathala sa Facebook page na Ping Lacson. Totoo. Kasi ito yun Ito po yung excerpt No? At para sa kaalaman ng mga tatanga-tangang DDS na nanonood sa atin, ito yun, kabuuan po niyan. Pero hindi na natin ipe-play. Kasi for what pa?
kahit i-play naman natin ito, mga tanga nga ang mga yan, hindi rin sila maniniwala. Ha? Ito po, oh. Dito yun. At kasama po Ha? yung Nakikita nyo to? Dito nagtatanong yan si Marcoleta kay Captain Pilar, kaya nauwi doon po sa pangyayari na yun. Ito, yan yun. At bahagi po ng mahigit 20 minuto na pagtatanong nitong si Marcoleta para sa kaalaman ninyong mga tangang Duterte supporter, ito yun. I-play ko lamang muli, ha? Para sa kaalaman ninyo, mga tanga. We swear to the Constitution that we will defend the Constitution, all the laws and orders and regulations. Kapag ka magkakaroon po ng giyera sa pagitan ng dalawang bansa, kayo po ang una na sasagupa dito. Kaya dapat po mas interesado kayo kaysa sa amin. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. Di ba? Ang liwa-liwanag eh. Tuloy tayo sa pagbasa. Dahil dito, anumang sinasabing pinsala sa reputasyon o pampublikong backlash ay pangunahing nag-ugat sa orihinal at pahayag o hayagang pahayag ng nagsalita sa isang pampublikong broadcast at hindi sa nilalamang inlathala sa Facebook page na Ping Lacson. Ang pagtatangkang ilipat ang pananagutan sa isang platapormang nagbabahagi lamang ng mga pampublikong magagamit na opisyal na pagdinig ng gobyerno ay walang batayan. Sa huli, ang mga opisyal ng pamahalaan kapag nagsasalita sa kanilang opisyal na kapasidad sa panahon ng mga deliberasyon at pagdinig ay mananagot sa sarili nilang mga pahayag, buuman o bahagi at sa anumang magiging tugon ng publiko. Sa inyong liham, kayo pa nga ay hayagang nagsabi, hindi mawari ang motibo sa likod ng ganitong planadong pagbaluktot ng mga pahayag laban sa isang kasamahan, maliban na lamang kung ito ay para iligaw ang publiko at magasik pa ng puot at pagkakawatak-watak. Tuloy po natin ang pagpapatagalog kay ChatGPT. Basahin ko lamang po patuloy yung karugtong at huling bahagi po ng liham. Mariin kong tinututulan ang pagiging tanging punterya ng inyong mga reklamo. Ang inyong pahayag na ang inyong mga sinabi ay mali ang naging interpretasyon ng representasyong ito habang sabay na binabaliwala ang magkakatulad na mga ulat sa balita, mga komentaryo at malawak na reaksyon ng publiko na nagpapatunay na sa katumpakan ng CP ng video ay malinaw na nagpapakita ng isang planadong kampanya laban sa aking pagkatao. Noong February 13, 2025, sa inyong programang Saganang Mamamayan, kayo mismo ay nagbitaw ng mga tiyak na pahayag. Itong salitaan na ito, inisplice ni Senator Ping at dagdag pa, inedit niya para makapanlin lang siya para masiraan niya ako. Ang mga paratang na ito ay lubos na walang batayan at bumubuo ng malisyosong pagbibintang ng maling gawain. Dahil dito, ang inyong mga hakbang hinggil sa posibleng paghahain ng ethics complaint ay maituturing na gawaing may masamang loob o bad faith. Ang inyong mga pahayag na nakabatay sa hayagang mali at mapanirang alegasyon ay walang lehitimong batayan para sa paghahain ng ethics complaint o ng anumang reklamo sa anumang paraan. Sa kabila ng tuloy-tuloy at walang basihang mga paratang laban sa representasyong ito sa inyong mga panayam at programa sa telebisyon, palagi kong pinananatili ang profesional na paggalang na nararapat sa ating mga posisyon. Hindi bilang kawalan ng malasakit, kundi bilang pagpapakita ng aking paggalang sa ating institusyon. Ang kaparehong paggalang at kagandahang asal ay inaasahan din bilang kapalit. Yan po ang kasagutan nito pong si Senator Ping Lacson kay Senator Rodante Marcoleta. Ngayon, ang tanong na lamang, sino ba paniniwalaan niyo sa dalawa? Ito lang naman ang malinaw na ebidensya, no? Kung sino ang dapat paniwalaan sa dalawa. We swear to the Constitution that we will defend the Constitution, all the laws and orders and regulations.
Kapag ka magkakaroon po ng giyera sa pagitan ng dalawang bansa, kayo po ang una na sasagupa dito. Kaya dapat po mas interesado kayo kaysa sa amin. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. Kayo po ang humusga kung sino ang dapat paniwalaan sa dalawang senador. Si Senator Ping Lacson o Senator Rodante Marcoleta. With that, maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating gobyerno, sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos at dito po sa ating programa. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.